Okay, so mensahe ko po ngayon is Resurrection Birthday. Pero mayroon akong mga side topic na ibang bakit pastor ngayon nabuhay ang Panginoon? So binamin natin, gusto lang nating emphasize, kailan ba namatay ang Panginoon? Namatay ang Panginoon ng Friday ng alas 3 ng hapon. So, Saturday, Sunday. So, ang sabi ng Bible, sabi niya mismo, pakihanap yung sa ikatlong araw ay tatayo ko. Nagalit ang mga Pariseo that time na inisay niya sila eh. Sabi niya, imagine, nung sinabi ng Panginoon, nung siya ay nandoon sa templo, nang siya po ay nangangaral. Oh, ito yung sabi niya, Matthew 16 verse 21, no? Sabi niya, sundan niyo po, dire-diretso na, mamaya na pag-usapan niya. From the time forth began Jesus to show unto his disciple how that he must go unto Jerusalem at magbata ng maraming mga bagay sa matatanda at sa mga pangulong saserdote at sa mga eskriba at siya'y patayin at muling ibangon sa ikatlong araw. So take note yung mga verses na yan. Ang verse na yan, ang sabi, third day. Okay? On the third day. Okay. Sa pang verse, Matthew 17 verse 23. And they shall kill him, and the third day he shall be raised again. And they were exceeding sorry. Hindi natin yan. At siya'y papatayin nila, at sa ikatlong araw ay siya'y muling ibabangon, at siya'y lubhang mamamulaw. So, ano po ang pagkasabi? Sa ikatlong araw. Third day again. Wala kang mababasa dyan. 3 days and 3 nights. Isa lang yun. Okay, sa pang verse on the third day, Matthew 20 verse 19. So, a lot of verses ang sinasabi na ikatlong araw. Eh, pastor, kailan nag-start yun? Para makita mo, hindi yun eksaktong binanggit kung kailan siya namatay. Yung araw. Pero yung petsa, binanggit. April 14, 80, 30. 33, sorry. 33 AD. 30 years old pala siya. Sorry. So that is the exact date ng kamatayan ng Panginoon. 3 p.m. Paano malaman pastor na hindi na Friday? Because of this. Matthew chapter 28. Ito yung pagkabuhay. Okay. Matthew 28 verse 1. Ito po yung sabi. So sundan nyo lang po. Bibilisan ko lang to. At gusto ko masagi yung iba pang mga side topic na mahalaga na malaman natin. Sabi dito, sa 28 verse 1. 28. Okay, so nang magtatapos ang araw ng Sabat, anong araw yun? Saturday. Nang magtatapos ang araw ng Sabat, that is 5 p.m. Kasi ang tapos ng Sabat, 6 p.m. Saturday. That was Sunday. Doon nag-start ng Sunday. Nang magbubuk ang liwayway na ang unang araw ng Sanlinggo. What is the first day of the week? Ano ang unang araw ng isang linggo? Sunday. That is Sunday. Unang araw daw ng isang linggo ay nagsiparoon si Maria Magdalena at ang isa pang Maria upang tingnan ang libingan. Tandaan niyo po, ang pagkabuhay ng Panginoon linggo. Kung para
maligaw kasi mayroon nagtuturo na Wednesday daw siya namatay. So, most are Messianic. Oh, Messianic yun. Messianic. Then, ang sabi dito, nakit ko lumindol ng malakas sapagkat bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon at nagsiparoon at iginulong ang mga bato at nakaupo sa ibabaw nito. Alam niyo po ba, every time na ang Diyos ay mag-release ng kapangyarihan dito sa lupa, every time na mayroong mangyayari sa mundo ito, may magkakaroon ng earth shaking. Sa pelikula na panood mo, Passion of Christ, nung mamamatay na ang anak ng Diyos, lumindol. Hindi lang Biblia ang nagsabi niyan. Even si Josephus, na isang Jewish historian, nasa kanilang history na may isang tao na ipinako sa cross na pagkatapos nung nagdilim ang mundo, nagdilim ang ulan at lumindol. Tandaan niyo po sa Biblia na ang every time na ang Diyos ay may gagawin sa mundong ito, mag-i-release siya ng power, magbababa siya ng anointing, mayroong nangyayaring shaking sa mundong ito. Oh, yan yung history. You can check on the history na mayroong history ng Panginoong Yesus talagang nandoon. Kahit pa, dinedefine ng mga kritiko yan, ng skeptics. Hindi skeptics. Hindi po skeptics. Some of the skeptics is hindi naniniwala sa Lord. Ewan ko si Enoch lang yung naniniwala. Pero ayaw nilang maniwala na mayroong ipinako sa krus, historical Jesus na nandoon sa Golgotha. Na pagkatapos ng dumilim ang buong paligid, imagine mo, katanghalian yun, alas 3 ng hapon. Katanghalian. Dumilim sa katanghalian ng alas 3 ng hapon. Nang malalagotan na ang Panginoon, anong sabi ng Panginoon? Sabi niya, may 7 last words siyang binanggit. Magbigay nga kayo ng isa. Huli na yan eh. Ano yung muna? Sabi niya, Mother, this is your son. Son, this is your mother. Bakit niya binanggit doon? Bakit binabanggit ni Jesus yun? Anong significance nun? Irrelevant. Kung patungkol ay doon sa salvation, redemption ng mundo, irrelevant. Bakit mo sasabihin? Ina, ito ang iyong anak. Anak, ito ang iyong ina. Alam niyo kung bakit? Ipinapakita doon na pahalagahan niyo yung mga magulang niyo. Unang 7 last words. Luke 23. Pakibasa. Luke 23. Dun sa mic. Ano yung mic? Dali. Yung mic, bigyan mo. 34. Father, forgive them, for they know not what they do. Yan yung una. Sabi niya, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Alam ba ng tao yung ginagawa nila habang pinapatay nila ang Panginoon? Hindi nila alam. Basta alam lang nila, itong taong to, sa laring ito, nagpapanggap ito, hindi ito sa Diyos. No? Paano nila na-sure na itong taong to nagpapanggap? Alam niyo kung ano yung nakapagbigay sa kanila no? Oh? Holy Spirit. Hindi. Yung mismong kasulatan, hindi nila alam na natutupad na. Natupad sa temple. Oh, sabi ng Panginoon, if you read Luke chapter 1, or I think Luke 4:18, I think. Naganap na sa... Luke 4:18, ito yung binanggit ng Panginoon na nagalit ang mga Pariseo. Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon sapagkat ako'y pinahiran niya upang ipangaral ang mabubuting na balita sa mga dukha. Ako'y sinugo niya upang ikanyag sa mga bihag ang pagkaligtas. Ang dala-dala ng Panginoon is salvation.
revelation. Ang dala-dala ng Panginoon, itatanyag yung mga dukha, yung mga maliliit na tao sa lipunan, bibigyan niya ng pagkakataon. Kaya ang Panginoon, mas malapit siya dun sa mahirap. Problema yung mahirap, ayaw sa Panginoon. Bakit? Pinaghirap mo nga kami, kasalanan mo to. Nagalit pa sa Diyos. So dito sa aspeto na to, ito ang isa sa mga natupad sa panahon na yun na hindi nagustuhan ng mga Pariseo. Yung mga leader ng church, hindi nila na-recognize yan. Bakit? Kasi bulag sila dun sa mga physical aspect sa buhay nila. Pakinggan niyo po ito. Minsan bulag tayo pagdating sa physical aspect at financial aspect. Nagiging dahilan yung financial at physical aspect kung bakit hindi mo makita yung kalooban ng Diyos, yung ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Nandyan pa ba kayo mga kapatid? Minsan nagiging dahilan para hindi mo makita na ang Panginoon na pala nag-uusap sa buhay mo, hindi mo pa ma-distinguish, hindi mo pa ma-recognize. Ano bang gusto ng Panginoon sa buhay mo? Magtrabaho ka na lang buong buhay mo? Hindi masama magtrabaho, pero isama mo ang Panginoon sa pagtatrabaho mo. Isama mo ang Diyos lahat kung sa aspeto lahat ng aspeto ng buhay mo. Hindi ito pagiging sugar-coated preaching. Ang nakakalungkot, pagkatapos ng linggo, pagdating sa Lunes, nilimot na ang gawain ng linggo. Hindi na alam kung anong pinrich ng pastor nung Sunday. Kasi bakit? Abala sa mga physical na bagay. Na yun ang naging dahilan kung bakit hindi mo makita yung gusto ng Diyos sa buhay mo. Kaya nakala mo, you are just attending church, you're just going to church every Sunday, then after that, wala ka nang gagawin. Hindi mo alam yung tunay na plano ng Diyos sa'yo, unang-una sa sarili mo, ikaw muna. Tanungin mo, kamusta yung relationship mo sa Kanya? Pangalawa, yung asawa mo. Huwag mong iiwanan yung asawa mo. Kasi pag nag-rapture at hindi siya okay, iwan talaga yan. Isa kukunin. Sabi na Bible, Matthew 24, isa kukunin, iiwanan yung isa. Dalawang natutulog, kukunin ang isa, iiwan yung isa. Dalawang bumigiig, iiwan yung isa, kukunin yung isa. Dalawang nasa bubong, kukunin yung isa, iiwan yung isa. Dalawang nagtatanim, kukunin ang isa, iiwan yung isa. Nakakalungkot yan. Anong ibig sabihin? At hindi nila nalalaman hanggang sa dumating ng paggunaw. That is the end. At sila'y tinangay ng lahat at ganyan naman ang mga pagkarito ng anak ng tao. Lahat pagbabalik ng Panginoon, iiwan yung isa, kukunin yung isa. Ang tanong, sino kayo? Ikaw ba yung iiwanan o ikaw yung kukunin? Sa mag-asawa, huwag niyo sabihin, hindi, ligtas ako, ligtas din yung asawa ko. Hindi magkakabit ang puso niyo. Hindi magkakabit ang inyong puso. Hindi magkakabit ang inyong mind. Pero I will make sure kung hindi ayos yung relasyon ng mag-asawa sa Panginoon. Kaya ang mag-asawa, hindi lang yan dahil labing-labing lang. Puro physical na bagay lang ang pinag-uusapan. Pero pagdating sa Panginoon, wala na. Paano pa yung mga anak mo? Kung ikaw tamad kang mag-ano sa Panginoon, paano yung mga anak mo? Pinabayaan mo na lang mag-cellphone. Pero pagdating sa Panginoon, walang alam sa Panginoon. Akala mo, dahil bata pa lang yan, hindi mo kailangan gawin. Ayaw mo i-train ng iba, pero ikaw nagbe-baby dun sa anak mo. Pag pinalo ng iba, galing na galing
galit ka? Hindi. Kasi ikaw mismo nagbe-baby dun sa anak mo. Hindi mo alam, mai-interview yung anak mo kasama ka. Take note, huwag niyong baliwalain yung mensahe na yan. Yan ang makakapagpa-impyerno sa inyo. Yung walang pakialam, ibig mong sabihin, ikaw lang maligtas, yung anak mo hindi, iiwanan na yun. Hindi ganun ang Diyos. Titignan niya yung background na ginawa mo. Kasama yung anak mo. Wala kang pakialam. Pag ginawa niyo anak. Binibaby mo. Cute na cute ka kasi eh. Wala na siyang cellphone. Oh? Ang pinagturo mo sa anak mo yung cellphone. One week na to walang cellphone. Tapos ang tamad mo naman pala magturo. Tapos paglaki ng anak mo, gusto mo, mabait yung anak mo, pero salbahe naman. Sino may kasalanan? Yung anak mo o ikaw? Ikaw ang may kasalanan. Kasi isisisi mo sa iba, binibaby kasi nila eh. Hindi mo alam, ikaw ang nag-baby dyan. Kasi pwede mo sabihin dun sa mga nagbe-baby dyan, huwag niyong i-baby yan, i-train nyo. Pag payagan yung paluin ng iba, para sa iyo lang mabait, sa iba, hindi takot. Kasi hindi mo binibigyan ng karapatan, oy, pag yan walang galang, paluin mo. Oh? Anong gusto niyo? Ang pumalo, kayo o ang Diyos ang papalo? Kaya masabi doon, iiwan ng isa, kukunin ng isa. Anong gusto mong palo? Ang Diyos o ikaw? Alam niyo, para hindi niyo ilabas yung hanger na yan, yung isang linggo na yan, dapat train na yan. Huwag nyo nang, pagdating ng Sunday, automatic na yan. Tingin ka lang, oy, opo, tingin ka lang. Pag tinanong, baka ibang bantay bata kami. Anong gusto mo? Ikaw ang patay ng anak mo. Hindi. Patayin yung anak mo. Huh? Sabi mo. Anong gusto mo? Yung anak mo, gaganyan-ganyan din. Oy. Oh? Pa. Tapos, gusto mo yung anak mo nagmumura. Gusto mo yung anak mo kasi ayaw mo paluin eh. Sinabi ba ng DSWD, bawal paluin yung anak? Saan sa batas ng RA? Bawal ang bubugin. Saan dinagan na bawal paluin sa pwede? Bawal mo bugbugin, bawal mo anuhin ang wala sa ayos. Pero yung paluin mo para disiplinahin niya. Oh? Bak walang DSWD na nagsabi ng gano'n. Ang gagawin mo sa anak mo, kung gusto nilang sapakin ka, kasi bata pa yan eh. Kailan mo itutuwid? Kung kailan matanda na? Huwag mo munang galawin yung batang yan, maliit pa kasi. Tapos nang lumaki na, malaki na yan, kaya hindi ko na yan pwedeng anuhin. Sablay ang isip mo. Sablay. Bakit? Kailan mo dapat turuan yung bata? Kapag bata ka lang. Sige nga. Proverbs 22:6. Bata pa lang. Bata pa lang, hindi natakot sa iyo. Anong gagawin mo? Pabayaan mo? Anong gagawin niyo? Pag nagmumukha anak mo, minumukha ka, pabayaan mo na lang kasi bata yan. Anong gagawin mo? Ano? Huwag ka nang magmura. Sustuyuin mo ganon. Anak, huwag mo akong sapakin pag binigyan kita ng cellphone. Ang sabi, hindi ito eh. Kailan tinitrain ang bata para matuto? Matanda o bata? Turuan mo ang matanda. Exactly, no?
Kailan tinitrain ang bata? Pag bata pa. Bata. Turuan mong matakot yung anak mo sa iyo. Pag hindi mo siya tinuruan, pag hindi siya takot sa iba, magiging problema mo yan. Kasi ang bata talaga, normal na mayroong kamangmangan. Normal niya na mayroong kalokohan. Pero yung magulang yung makakakita niyan. Ay yung magulang, may kalokohan na nga yung anak, kinonsinti pa. Kinonsinti mo pa, may kalokohan na nga. Okay lang yan, anak ko naman yan, paborito ko eh. Ayaw na ayaw mong pinapalo. Ba't mo pinapalo yung anak ko? Ba't mo pinapalo yung kapatid ko? Na-out na ako dyan, lagi naman ako napapalo. Bakit hindi mo i-train? Oh. Ang ginawa mo, kinurap mo pa. Binigyan mo na cellphone. Sige, laro ka lang dyan. Pagdating ni Papa, balik na tayo agad. Mga cellphone na. Alawan picnic. Ayun, wala na cellphone. 1 week na. Kaya kita yung pala. Di ba? Tapos sasabihin mo, ang tigas na ulo nito, mahal talaga kay Papa. Sige, muna. Pero ikaw ang nagkurap, yung kuya, hindi tinuruan yung kapatid niya. Nag-cellphone din kasi ang kuya. Tag-team pa sila, James, papatay mo! Oo, doon sa kwarto. Tago sila ng dalawa. Pagdating namin, Huli ano pa ginawa rin. niya? Huli pa rin. Huli pa rin. Eh si Teo, hindi makapagsinungaling. Nag-cellphone kami ni kuya, si kuya kasi. O, hindi na pa. Di ba? Imbis na turuan magbasa, turuan mag-academic, turuan mag-share ng Word of God, Nadamay pa yung Anong ginawa? Magpapaluin pag na-share, magpaluin. pag nag-share, hindi papaluin. Pero pagkakalokohan yung ginawa, Papaluin. yan. Sakto yun, ha? Galing. Balik ako dun sa sinasabi ko. Kinokonect ako lang. Pag ito ang tinitingnan mong bagay, hindi mo makikita yung kalooban ng Diyos sa iyong pamilya. Nakatingin ka dun sa pera. Nakatingin ka dun sa mga bayarin. Nakatingin ka dun sa mga problema. Nakatingin ka dun sa sasakit. Nakatingin ka dun sa anong gagawin ko. May college na ako. Oh, Pag may money, may libre naman ng school. ice cream. Walang bayad. May online pa nga. Hindi na dahilan ngayon yan. Mga alibay na lang ng tao yan. Lahat ngayon libre. Eh bakit gusto ka yung mahal? Yung pamasahe na lang ang kailangan eh. Pamasahe, baon. Ang pamasahe magkano? Balikan 100. Tapos ang baon 250. Tanong ko, mag-online na lang ako. Wala pang barkada sa school. Tanong, lahat ba na nag-aaral? Talagang nag-aaral lang. Kala nyo, hindi ako nag-aaral, ha? Kundi nag-aaral. That was 1998, 1996. Tapos nag-college ako 2001. May ganyan na. Kala mo pumapasok, naka-binder pa. Commander. So naman pala, may pupunta dun sa mga project na hindi talaga projects. Mga palusot. Alam niyo nung ako'y college, nung high school pa lang ako, nagtayo kami ng isang club ng Bible study. Lahat ng mga Christian kinuha namin from first year hanggang fourth year. Every Friday, magtitipon-tipon kami, nagsisharing kami. Sino yung may ganyan na ba ngayon sa church? Sa school? O wala na? Fraternity na. Sorority na. Noon may sorority, fraternity na. Pero hindi kailanman ako na-bother ng bagay na ganyan. Kasi bakit? Anong pakialam ko dyan? Wala akong mangyayari dyan sa barkada na yan. Oh, kaya kong mag-aral na wala akong kaibigan.
Yung iba, hindi nabubuhay na walang kasama sa school. Gusto lagi may kasama. Para ano? May kasama sa kalokohan. Para nga ito, validation. Para i-valid na yung validation. Oo, gusto lang. Young knowledge. Oh, i-acknowledge ng iba. Ang ganda naman ang damit mo. Ang ganda ng suot mo. Ganda. Sa totoo lang, maraming extracurricular activities na hindi talaga naman talaga kailangan yun. Academic na tayo. Oh. Kaya walang nag-aaral sa school na hindi nagloko. Tama? Lalo na ngayon sa college. Malala. Lalo na ngayon sa senior high school. I've been there. Alam ko ang sistema na yan. Kaya sinasabi ko to sa inyo mga kapatid. Kasi alam ko yan. Nag-college ako, nag-high school ako. Nung ako ay high school, nag-scholar ako kasi dati nung may bayad eh. Mga nasa 1,000. Inano ko din namin sa scholar kay Congressman. Ay, ako'y scholar ni Congressman 4 na taon. Nahihiya ako kasi yung mga kasama kong bayan, ako hindi eh. May tatak lang yung akin eh. Pagtingin ng ano sa registrar, ano ka? Scholar ko, galing ka. Gustong-gusto nila yung ano eh. Ang lahat ng uniform ko, yung PE uniform ko, libre yun. Kaya sabi ko, napakapalad ng mga estudyante ngayon dahil libre kayo. Tapos ang gagawin nyo, magbubulakbol. Oh. Kaya hindi nyo makuha. Kaya ang sentro ng kabataan ngayon, hindi si Lord. Ang sentro ng kabataan ngayon, physical nila. They love their own selves. Anong bentahin ng young people ngayon? Papagandahan. 6'7". Ano ba isa? Tungtong sahur. Uy. Ano ba yung isa? Nakanan na sa Ano ba? Kasi, Hindi, yung laro. Nikki, ano yung laro? Roblox. ML. Walang pakialam kung gigising ng maaga, tanghali, o maaga. maagang nagising. Kahit mag-survey ka ngayon, anong mindset ng mga Generation Z? O Y pa lang? Ano ba kayo? Alpha Junpong. Alpha Kenshin. Kahit ano ba ang tawag dyan? Anong mindset ng mga kabataan ngayon? Mahina. Love. Tama? Crush. Mahina. Ano yung itsura natin pagdating sa school? Ano lang? Hindi daw lahat. Sigurado kayo, hindi lahat. Spirit yun. Spirito yan na pumapasok sa lahat. Hindi mo yan kayang i-resist. Pag wala kang Kristo sa buhay mo at hindi ka talaga well-trained at wala kang Holy Spirit, sigurado kasama ka doon. Kahit pa umaattend ka sa church, Sister Beverly, magdadamit ka na naka-cleavage, labas yung cleavage. Tapos lalabas yung hanggang dito, tapos tataas yung short, hanggang dito yung short. Rampa pa dun sa school. Alam niyo ngayon, hindi binabalot ang katawan, palabasan. Oh? Bakit? Yun yung maganda sa kanila. Pagka sinabi mo, uy, mag-ayos ka nga ng ganyan. Bakit? Ha? Wala na ba akong karapatan? Ganun ang salita. This is, basta ini-enjoy ko lang kung ano yung nature na binigay ng Diyos. Patay. Yun ba ang ini-enjoy? Yung arts? No? Ang tinatakpan na lang yung nipple. Tinatakpan na lang yung private part, pero labas na lahat. Ang tingin ng mga kabataan ngayon dyan, ay, ang ganda na, sexy. Nako,
Bakit ganyan ngayon ang mundo natin? Pero noon, makita ng iyong sakong, anong gagawin ng magulang? Ay, sigurado ka, papakasal ka na. Oh? Pag nahawakan yung kamay, anong gagawin natin, Grace? Ay, pamanhi ka na. Oh, ngayon, Para ano agad? Paano ka agad na? ginagawa ng kabataan ngayon, ito yung delegado sa inyo, premarital sex. Ano to? Normal na sa kabataan yan. Hindi na nila iniingatan yung dapat ingatan sa kanila. Papunta na tayo sa kabuluhan. Hindi yan tama, mga kapatid. Gusto ng kabataan ngayon, mag-try na mag-try. Subukan. Gusto nilang subukan para mag-try. Nung nasubukan, nabuntis, ngayon, kanino ibibigay? Nay, ito na po yung apo mo. Ang cute. Tapos, walang trabaho yung manugang. Sino ang sasalo? Si nanay. Pagkatapos nun, nag-anak ulit. Sino ulit mag-aalaga? Si nanay ulit. Ang cute talaga, mabait na talaga. Binigyan nyo talaga ako ng apo. Tapos sino mag-aalaga? Si Lola ulit. Tapos nang alagaan ka, tapos yung apo niya, yung anak mo, ipaalaga mo ulit sa nanay mo, tapos kayong dalawa, buhay binata at dalaga. Tama ba yan? Hindi. Mali yan. Mali. Hindi yan tama. Tapos pag wala ng pambili, Ano? nanay, Ano? Bibili. tatay, Bibili. Bibili. kain na kami kamote. Bibili ulit. Dapat sa'yo. Kaya mabilis ang mga kabataan ngayon pagdating dito sa bagay na ito. At yan ang madalas pinag-uusapan sa school. Kung mayroon kang anak na ganyan, na prone sila dito, dapat turuan mo sila sa saway at pamalo ng Panginoon. Kasi kung hindi takot ang anak mo, kung gusto niyang subukan yan, sisiguraduhin ko, maghihirap ka dyan. Sumpayan. At hindi lang yan basta na nangyari sa isa, mangyayari yan lahat sa anak mo pag hindi napigilan niya. Sumpayan. At ang kasunod yan, pag hindi naging okay yung marital issue, maghihiwalay, mag-aasawa ulit ng panibago. Fornication. Sabi ng Bible, manganganak at manganganak. Pero anong gusto natin? Gusto natin maging tama ang pamumuhay natin sa Panginoon. Ano sabi ng Bible? Ito nga yun, pamalo at saway nagbibigay ng karunungan. Ngunit ang batang binabayaan ay humihiya sa kanyang ina. Sino ang napapahiya? Yung ina. Bakit napapahiya yung nanay? Siya nga sa bahay. Siya kasi ang dapat nagtuturo sa kanyang mga anak. Oh? Sasabihin mo, ikaw din, bakit ikaw? Tamad ka lang, kaya ayaw mong tinatamad kasi. Sarap matulog ng tanghali eh. Tapos ang sarap nanonood sa drama box, tapos reels. Tapos yung mga tawa pa eh, humahalak-hak eh. Linda Walker. Linda Walker. Linda Walker. Linda Walker? Hindi ko alam. Oh, yung genius. Hindi mo alam yun. Ay, nako. Huli. 719 points. So ito rin mo yun, no? Yung pag binayaan mo yung bata, anong mangyayari sa bata? Titigas ng doon. Hihiyain ka. Pagdating sa mall, pupunta kayo ng mall, ano eh? Pagdating doon sa mall, tapos nakakita ng gusto niya, anong gagawin ng bata? Gusto ko naman. Eh problema, hindi mo na-train. Hindi mo na-turuan. Makinig mo na. Anong gagawin ng bata? Bawala. Uupo doon sa tiles. Tapos magaganon-ganon.
Ikaw naman, wala kang pera, anong gagawin mo? Nakakahiya. Tama? Hindi naman nagiging. Mapapabili ka talaga, wala kang savings. Ang dala mo lang pamasahe. Kasi nag-window shopping lang kayo. Naglakan pa ho. Anong gagawin mo sa anak mo? Anak, halika na. Kinuha na yung teddy bear. Tapos wala kang pambayad. Si Simon. Dahil hindi ka marunong mag-pay, yung anak mo, anong nangyari? Hihiyain ka. Psychology yan. Si Simon yung maliit. Ayan, Bible, kumpleto yan. Sa Simon yun. Sa lahat ng klase ng training na para sa ating lahat, para tayo ay matuto. Kumpleto ito. Kaya sabi ko, dito, si Simon Daddy, Sa SM yan. sa SM, punta sa SM. Siguro kayo balinin, makapita ng teddy. Kaya mahal. 600. Ay, grabe yan. Ako wala akong trabaho. Ay, nakakahiya. Buti na lang, si Mami. Kasi gagaling-galing pa? Ala. Buti na si Mami. Since then, sabi ko sa sarili ko, hindi pwede yung ganito. Kaya nasanay siya. Pagkatapos nun, nasanay siya. Pa, ayoko niya. Kasi alam niya, mahirap lang yung tatay niya, walang trabaho, walang pambili. Hindi na siya nagtuturo. Hindi na siya na kailan na nagturo. Sasabihin niya pa, okay lang to. Pagtingin mo sa tsinelas niya, wala, pud-pud na, okay lang yan. Hindi na Parang dito po yan. Parang ngayon na lang no? Pa, okay lang to. Hindi, kaya pa yan. Hindi, kasalanan yun ng mami niya. Kasi sabi niya, kahit anong turo daw, bibilin niya. Inagturo. Kaya nga mali. Mali ang mang-spoiled ng anak. Lahat ibibigay mo, sige nga. Bigyan mo ng anak, yung anak mo, bigyan mo ng 24/7 ng cellphone. Huwag mong sawayin. Tingnan ko pag hindi magka-cancer sa mata yan. O ano yun, alam niyo yung mga nababalitaan niyo sa Facebook? Na yung mata sobrang pula na? May mamamatay yung bata. Hindi niya kaya. Puputok yung mata niya. Yung mga ugat niya puputok hanggang konektado yung sa utak. Bata pala may aneurysm na. Oh, magkaka-aneurysm ang bata, kala nyo. Tapos ikaw naman, sige bigay, pagka kinuha mo, iyak. Tapos bigay. Okay naman, pag kinuha, Kaya bigay mo lang yan. Sa kanya yan. Ito, sa tayo. Oh? Sino masusunod? Siya, ikaw. Si Teo. Kay mahal mo. Ako dapat. Pag mahal mo, okay lang mali, kahit ano. Susunod. So, ang batang binabayaan, hihiyain ka. Pag binabayaan mo yung bata, kumuha ng kutsilyo, anong gagawin niya? Bakit yung bata, pagka di ba, pinagtututbrush niyo yung anak niyo, hindi kayo pumapayag, baka na ng titig mo, tutbrushan niya. Ayoko. Di ba ayaw ng bata magtutbrush? Ito gusto lagi. Itaray. Pero bakit yung pagtututbrush ang higpit-higpit mo? Tapos yung maliligo, ayaw maligo, malamig. Hindi pwede, mabaho ka na. Pero bakit pagdating sa training, sa Lord, okay lang yan, wag na muna. Hayaan mong tumakbo maghapon yan. Sige, doon na lang, sige. Patakbuhin sa mangga doon. Makabot na ng court to. Muntad pa sa court, hinanap ako doon. Saan si Papa wala? Kung nakita ko, takbo ulit. May punta na naman doon, nandun si kuya niya. Sige. Wala nang ginawa maghapon. Oh, puro takbo na lang. Amuyan yun na. Tapos bukas, gano'n na naman. Binabayaan lang yung bata, walang training, mali po yun. Napokus tuloy ako dyan sa bata. Balik tayo dito. Kung physical lang na aspeto ang tinututukan natin, hindi natin minsan makita ang Panginoon sa buhay natin. Ibalik ko lang, no?
Sa Luka, ito yung topic natin, that is resurrection birthday. Ang Panginoon may dalawa siyang birthday. Una, ang birthday ng Lord, Pangalakan. Fall. o nga, kapanganakan nga yun, tinagalan mo na. Yung birthday ng Lord ay September. October. Ano yung isa pang birthday ng Lord? Hindi December ha. Yung December, birthday ng demonyo yun. April. Ang December 25 ay birthday nino. Tauna. Ni Tamos na anak ni Si Miramis. ang kapitbahay. Si Miramis. Si Ni natatay ni Nimrod na Nasawa ka niya. Inasawa na niya. nasawa yung nanay niya. Kaya huwag kayo mag-celebrate nun. Princess. Kailan dapat i-celebrate? April. Ito dapat ang i-celebrate. Holy Week. Anong dahilan ni Pastor? Bakit sinabi niya hindi birthday ni Cristo yung December? Number one, Fall. reason. Fall. The number one reason kung bakit hindi siya pinanganak ng December. Ang December sa Israel may yelo. Nieve. Eh bakit nung pinanganak si Jesus? Maraming nagpapastol. May buwan, may stars. Tapos ang daming nagpapastol. Ang unang nakakita sa pagpapanganak sa kanya, yung mga pastol. Eh pag December, mayroon ba magpapastol? Wala, patay ang mga mga ano. Hindi. Pati yung pastol, patay. Oh. Sa lamig niyan, hindi makakatagal. Sigurado mamamatay yun. Tupa, yung kambing, yung baka, pati si Kristo. Sa lamig. Sinikmura. Walang mainit na tubig. Sigurado pati si Maria. Nabinat. Oh, kaya huwag niyong isipin na December 25, doon siya pinanganak. Ang birthday ni Kristo ay April 14. sabi ni Pastor, dalawa kasi nga yung birthday. April, saka September. Anong klaseng birthday yung September? Yun yung birthday niya sa physical. Ano naman yung birthday niya sa April? Yan yung pagkabuhay ng maguli niya. Lahat tayo magbubuhay dahil doon. Yun din ang birthday natin. Yung kamatayan. Yung kamatayan ng Panginoon. Yun din ang birthday mo. Kasi doon magbabago ang iyong katawan. Alam niyo po ba na ang September dito ginawa ang mundo? Okay, pakinggan nyo na. Kailan ginawa ang mundo? Ginawa ang mundo ng September. Kapamanakan. Reason kasi siya. Kasi yun yung kapanganakang pisikal. Doon nagsimula yung letter B. Letter B. Yun ang tawag doon ay Rosh Hashanah. Tingnan nyo. Yun ang pista ng Rosh Hashanah. The beginning. Yun yung simula. Baka nasa likod. Patrick. Dito, Patrick. Oh. Nasa freezer. Naka-freezer. Dito. Wala doon. Sa freezer. Baka nandito. Tingnan niyo po, yung Rosh Hashanah, the Feast of Rosh Hashanah is the new beginning. Yun ang ibig sabihin nun. Ano yung head of the year? Tishrei. Yan yung simula. March. Oh, Ay, March. hindi March. Ibig sabihin, doon nag-start yung creation ng Diyos. Okay? So, ibalik ko lang dito. Sa inyo, may kinuha ka nito. Sabihin mo kung may kinuha sila ka nito. Okay, balik tayo dito. Sige lang, nandun si Patrick ang bahala sa Patrick. September. Baka nandito, baka ito. Oh. September. Kayo na kasi ma-interrupt tayo eh. May-interrupt tayo, may gawain tayo. Dapat hindi tayo may-interrupt. Okay? Next time, dapat hindi tayo may-interrupt.
Oh, pag ganitong oras, lalo na preaching, huwag i-interrupt yung preaching. Susunod din ako magpapacharge pag Sunday. Oh, kasi nai-interrupt tayo. Dapat, ano yan, mamaya na. Pagkatapos. Walang charge pag Sunday. Okay, pagdating Friday 3 p.m., iikot yan ng hanggang 6 p.m. Alam nyo, ilang oras to? 3 hours. 3 hours. 12 hours. Dito, 24. 24, tsaka ano. Yung 6, alas 5 siya nabuhay. 5 a.m. Ilang araw yun? Ilang oras yun? Hindi. Ilan na araw from 6 p.m. ng Saturday Hanggang ano? to 6 to 5 a.m. Ilan? 3 days. 3 days. Pastor, sa ikatong araw, ilang oras? Yung first day. Mo na. Yung Saturday, mag-start ang Saturday ng 6 p.m. Hanggang 6. hanggang Eh, 6 start ng 3 p.m. eh. 3 p.m. na Friday. 3 Kaya hours. Friday. So 3 hours yun hanggang Hindi 6. counted yung 3 p.m. Pasok doon yung 24 hours doon sa Saturday. Sunday, pasok yan mula start ng 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay. 1, 2, 23 lang to. 9 hours. 9 hours. 9 hours. Hindi yan 9 hours. 23. 9 hours yan. Hindi yan 9 hours. I-plus mo. 7, 0, 5. 6. 5 lang. Sa Roman calendar, start ng 6. Ganito yan para maintindihan niyo. Ito yung 12, ito yung 6, ito yung 3, ito yung 9. Mag-i-start ang kalendaryo ng Hudyo 6 to 6. Yes. Okay, dito 6. Isang ikot yan 6. So ilang oras to dito? 3. 3 hours. Iikot ka, edi 24 hours. 24. Sunday, 6. Start. Ilan? Bilangin mo yung 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Saturday 6 p.m. yun ha? 9 hours. 5. 9 hours. Hindi yan 9 hours, 5. 5 a.m. 5 a.m. eh. 11 hours. 23. 23 hours. 23. Hindi kasi iikot ko siya ng isa. Iikot niya ng dalawa. Kasi 12 na Okay. yan eh. 12. Start kasi isang ikot lang yun eh. Hindi yan isang Hindi. ikot. Hindi, ang 12 ko dalawa. Ang 12 ko Ay, dalawa. paano mo nga? Okay, ayan. 20, bali ang oras ni Cristo nasa 50 hours lang. Hindi, ang 3 days, 72. 3 days and 3 nights. 72 sakto. 3 days, yan yung 72 hours. So ngayon, Hindi naman yun hindi si Cristo umabot dyan. Hindi niya na-consume. Kasi alam niyo po ba yung tao pag namatay, mabubulok ang katawan niya sa ikatlong araw. Hindi na inabot ni Cristo yung 72 hours. So nasa 50 hours lang si Cristo sa ilalim ng lupa. At Pumunta sa impyerno. pumunta na siya diretso sa impyerno. Nasaan yung katawan ni Cristo nung namatay? Nasaan? Nasa libingan. Nasa libingan. Nasa ang espiritu at kaluluwa ni Cristo? Nasa ilalim, nasa prison. Nandun sa Tartarus, yung prison na yon. Sure. Papakita ko po sa inyo. Ito, alisin ko naman to. Gagawin kong bilog lang ulit. Sa impyerno, may dalawang compartment. Yung isa, paradise. Sure. Yung isa naman, Sheol. Ang tawag dito, Sheol. Tartarus. Dinigan. Ang tawag dito, Sheol. Tormented. Tormented. Day and night. At nabasa. Pinahihirapan. So sa impyerno, nung time ni Cristo, may dalawang compartment. Nandun yung ligtas at nandun yung hindi ligtas. Ito. Ano sinabi niya? Ito, hanggang 90. Sige, basa. Ay, sapagkat si Kristo man ay nagbata ng minsan dahil sa mga kasalanan, ang matuwid dahil sa mga di matuwid, upang tayo madala niya sa Diyos, siyang pinatay sa laman, ngunit binuhay sa Espiritu. Na iyan din ang kanyang niyaon at nangaral sa mga Espiritong nasa bilangguran. Paano daw siya nangaral? Kahit patay si Kristo, nangangaral pa rin.
Sa bilangguan, yan yung Tartarus na binabanggit nito. Kasi meron 3 klase ng impyerno. 3 hells. Kaya akala nyo, isa lang yung impyerno. Ang akala natin, isa lang yung impyerno. 3 yun. Akala din natin, isa lang yung langit. 3 din yung langit. Ma, di ba Easter Sunday ko? May 3 langit. Ano yung unang langit, Nikki? Nakulimot na. Sky. Pangalawa, Permanent. Universe. Universal. outer space. Outer space. Pangatlo, yun mismo yung pinalalagyan ng Diyos. Hindi kailangan makita ng mata. Okay, punta naman tayo dun sa pababa. Kaya huwag kayo matakot, lalagpas kami sa langit. Di ba? Rano din. Ayan. Haba ka ng bata. Anong meron? Patay mo na yung ano pa? Baka may gumamit na mataas na. Hindi. Hindi ba ito may nakakunik? Ayun, guys. Umu-off sila kayo may... Sige po, titig lang ko na. Baka yung wire ko naman yung nanangawin. Kasi kahapon, nanakaw yung wire ni Ate Joanne. Alas 11 ng umaga. Tinakaw. Ngayon baka gusto nakawin, hindi nakaunik. Hindi ko alam. Nahihirap yun, baka makuryente siya. Look. Maniwala ka sa akin, pag ito yung dinidelay niya, Ay, susumpain siya. Diyos yung pinakalaman niya. kasi hindi naman sa akin to eh. Mali siya lang tinanawag. Oh. Yari. Kung hindi siya nahuhuli nila Ate Joanne, 2 times na yun ninakaw eh. This time, pag ito yung ginalaw na mahuli na siya. Sa'yo. Sisiguraduhin ko lahat ng ginawa niya dito, paparusa sa kanya. Makulong man talaga siya. Makulong siya. So, Nakamay ka. oh, nakamay ka po. Maririnig ka Magkapasok niya. pa ako. Wala eh. Sean, may isip niya kami na. Tapos. Ay, yun naman ang totoo nangyari dito. Kaya, masama kasi magnakaw. Sa Hudyo nga, pinuputo lang kamay nun eh. Binabato ka, binapatay. Binabato Oh, ka. pag may ninakaw, puputulin kami. Kung sa Muslim, ganun ang ginagawa. Pasok na ako. Pinako. Pas. Kami, magnanakaw, pinako. Ayan, ito yung itsura ng... Hello. Ito yung 3 compartment ng impyerno. Yung Sheol, which is actually mali. Mali nga yan. Yung Sheol, yun din yung Hades. Term lang. Oh, Hebrew word lang tsaka Greek word lang yan. Yung Gihina Yung init. at yung Tartarus. Yung Gihina, may lugar po nang susunugin yung kaluluwa ng tao. May lugar nang kukulong yung tao. When I say tao, yan yung soul and spirit ng tao. Hindi yung laman. Yan yung kaluluwa at spirito. Itong laman na to, hindi ito yung tao. Yung Kaya tingnan niyo yung katawan niyo. pagmamahal. Alam niyo, ikaw yan? Hindi ikaw yan. Ang ikaw, yung ugali mo, yan yung nasa loob mo. Yan yung nag-iisip. Yan yung ikaw talaga. Pero itong laman na to, hindi ikaw yan. Kapit lang. Walang sariling isip yung katawan mo. Kasi pag namatay, wala. Kasi ang isip niya nandun sa espiritu at kaluluwa mo. Tingnan mo, kahit yung patay, lagyan mo ng dugo, hindi na mabubuhay. Wala na yung consciousness. Diba? Diba? May empty, patay, tapos lalagyan ng dugo, lahat na, tapos kung anong mga pinagagawa. Mabubuhay ka ba? Wala na yung consciousness. Hindi na. Kasi isang beses lang mabubuhay ang tao. Kaya ito yung tanong. How do you spend your life dito sa mundo? Do you spend your life sa kalayawan? Oo, saya-saya, swimming! Mainit, swimming na tayo! Pero hindi mo inisip yung spiritual mo. Kung okay pa ba, nagsiswimming ka doon, biglang dumating si Lord. Sama ko, Lord. Ay, hindi, nagswimming ka pa, tapusin mo muna.
kahapon, hindi natuloy. Dahil tumaan sa iyo. Pasalamat kayo, dumaan kayo doon. Daw, tumigat sila daw. Eh kung hindi kayo dumaan sa akin, hindi tuloy kayo. So ito yung tatlong compartment. Sila natuloy, streaming nila kahapon. Kaya ang tao, paano pastor pag ang tao namatay? Ito yung tanong ko. Saan mapupunta yung taong namatay? Saan mapupunta? Pag Kristiyano ka, may salita ka ng Diyos sa puso mo at tunay na tinanggap mo siya, hindi ka dito mapupunta. Saan ka? Paradise. Nakaseparate. Kulungan pa din. Hindi yung kulungan. Kulungan pa din. Kahit kailangan eh. Ako, Hindi yung nakakulong. Basahin mo. Romans 38 verse 1. Wala nang hatol sa mga na kay Kristo. Hindi ka nakakulong. Ikaw ay malaya. Ito, pag nandito ka sa loob na ito, nakakulong ka. Pero nung pinuntahan ni Kristo, nakakulong. Yun ay Old Testament saints. Sa lahat ng New Testament saints, wala na yun. Kasi maglilin. Empty na ang paradise kasi Sa Old Testament, hindi na sila doon maglilin, captive magpupunta. pa kasi sila. Kasi pag ikaw ay napunta doon, sigurado may habol ka. Kasi tawag sa kanila, mga captive. Yes. Yung captives, kailangan nila ang Kristo na mabuhay na maguli. Kasi kung hindi si Kristo mabubuhay na maguli, hindi sila mabubuhay. Kahit si Adan, hindi sila maliligtas. Kaya kailangan ni Kristo bumaba doon sa hell para i-confirm ako yung Mesias na inaantay niyong lahat. Nangaral ng Panginoon, ako ang Kristong inaantay niyo. Nung ginawa ni Kristo yon, doon nalubos ang kaligtasan nilang lahat. Kaya inangat sila ng Panginoon. Sapagkat si Kristo man ay nagbata, hindi yan. Ephesians chapter 4. Ito yung umakyat siya. Ibig sabihin, wala na mga captives doon ngayon. Dapat ito. Kaya wala nang captives ngayon sa hell. Wala nang captives na Kristiyano doon. Ang mga nandun, yung mga unbeliever captives. Wicked. Ang lahat na nandun ngayon na namatay. Kaya nga ito yung tanong, sa mga nanamatay, nakaanak mo. Ang tanong, sila ba ay may salita ng Panginoon sa puso nila na ipinamuhay nila nung sila ay nandito pa sa buhay na ito. Kaya nga, ang tanong ko sa inyong lahat, paano nyo ini-spend ang buhay nyo dito? In-spend nyo ba yung buhay nyo dito? Laro lang kayo ng laro, Facebook lang ng Facebook, TikTok lang ng TikTok. Itanong daw ko sa nila. Sige, tanong. Di ba pas, yung sa rapture, di ba na-rapture na yung mga altas na, Pakita mo nga yung nasa nila. mga altas kami, di ba kasama na yung Kristo dahil umakyat, paano yung bababa sila ulit sa rapture? Yes. kasama na. Sasalubungin. Sasalapangin. May talata yan. Ito yung sagot ko. Matthew 27. Babalikan nila yung katawan nila. Yung di ba sabi nyo na bubuhayin daw ulit yung mga altas? First Yes. Thessalonians chapter 4. Bubuhayin sila, pero hindi sila necessary na doon sa impyerno. Basahin ko ha. Nasaan sila? Hindi yan yung itsura ganito ha. Tingnan nyo to. Kaya nagtataka ka. Dati ako nagtataka din. Ano? Separate kasi pag iwalay niya yung katawan na nito, ha? Eh, hindi mo naintindihan tanong ni Beverly eh. Gas! Tingnan ko naman Bas, ito. dalawang beses na umakyat, di ba na-rapture na Naku, Wow, galing. Ganda ng tanong mo. Yan din yung tanong ko eh. Yan ang Ano na isis aakit yung Kristyano? Hindi. Nilibing. Tingnan mo dito yung libingan. Ayan. Yung libing. Nasaan yung kanyang soul and spirit? sa Yung libingan. dimension na yun, Sa paradise. so dahil nasa libingan ka din. Yung literal, yung physical, pero O yung... siyempre, nandito yung body. Naagnas na, buto na lang natira. Tama? Yung dimension, kung nasaan ang paraiso, hindi mo yun masasabi kung nasaan. O, wala yung specific kasi high Sa paradise dimension. condition sila. Saan ba nakalagay? Up? Down? Sige, pakita ko sa inyo kung bakit ko nasabi yun. Wala namang direction sa high. Nasa mundo, ito yung mundo, di ba? Wala kami pag-uwi. Pakinggan nyo to. Alam ko na yun, dimension theory yan.
Ito yung earth. Kita mo yung earth. Nasaan ang langit at lupa? Nandyan lang sa loob. So yung langit. Nandyan lang sa loob ng Hindi. Saan ang langit dito? Wala. Wala. Dimension. Ito universe na to, di ba? Pakita mo nga dito. Pakita ko lang. Bagal ng ating technician. Hindi kasi sa connotation natin, pag nakita natin yung sky Wala. natin, yun. Wala na direksyon. Pastor, teka lang. Oh, yan. Hindi, yan yung earth lang Yan yung gusto. yung Earth, yan yung theory ng Hindi nga, dimensional theory. Pakita mo muna yung earth. Mapapagulong pa sa picture ito. Hindi kasi, minan. Pastor, kasi ang connotation kasi ng tao, pag nakita natin Ayan. yung sky na yun, Ito, nakita niyo ba ito? langit. What ay? Pakinggan niya. Nasaan yung east, west, south? Yan. Wala. Wala, di ba? Pag nasa earth ka, doon mo malalaman. Pag nasa loob Pero pag lumabas ka, wala. nasaan ang heaven and earth? Wala. Ito yung earth. Nasaan yung heaven? Up, down, side? Walang direksyon. Both side? Walang direksyon. Wala. Kaya nga, pag ang tao namatay, of course, nilibig siya sa lupa. Yun nasaan siya ngayon? Sa paradise. Out of this world. Dimension. Out of this dimension. Out of this world. Pwede mo tanong? Dimension yan. Kaya hindi mo yan alam kung nasaan. Alin? Sige. Nung sinabi ng mga souls under the altar, Yan. kailan mo kami ipaghihigante? Nasa paradise ba yan? O Yes, nandun sa paradise yan. Nandun sa prison. Wala yan sa prison. Nandun sila sa dimension ng paradise. Sa 6th dimension. Pipsil. Pipsil. Hindi yan. Tingnan mo ha. Hindi kasi. Pakita mo, basahin. Nasa ilalim ng dambana. Nasa ng dambana ng Diyos. Nasa 7th dimension. Nasa ilalim ng dambana. Nasa 6th dimension. Sa Kristo. So, mayroon tayong 7 dimension. Ano yung unang dimension? Pas, ano nga pala kayo? Heights. Type mo heights. So, under the altar? Hindi, souls under the, Revelation chapter 6 verse 8. Yung mga souls under the altar. Okay. Ito yung tanong. Nasaan ang altar ng Diyos? Nasa ilalim ba ng damba? Nasa ilalim daw eh. Under. Ilalim ng damba. Diretso mababa mo lang. Nasaan yun? Yan. Okay. At nang buksan niya ang kalimang tatak, ay nakita ko sa ilalim ng dambana ang mga kaluluwa ng mga pinatay dahil sa salita ng Diyos at dahil sa pagtuong sumakanila. Mga ano yun eh. Ang tanong, nasa ang dambana ng Diyos? 7th dimension. Sa Kung ilalim. saan nandun ang Diyos? 7th dimension. 7 ang God. Nasa Baba. higher dimension yan. Wala yan dito sa lower dimension. Hindi siya aspect ng time, space, at saka matter. Yes. Beyond siya. Lahat ng namatay na kay Kristo nandun sa 6th dimension. Paradise. Kaya sabi ng Bible, Romans chapter 8 verse 1, alam niyo po ba pag namatay ang tao, pag walang Kristo yan sa buhay niya, sigurado yan, hinahatulan na siya kaagad. Judgment as well. Bakit? Bakit hinahatulan na siya kaagad? Hindi siya nakatulan dito sa lupa. Yun nga. Hinahatulan na siya kasi nakukonsensya na siya. Kasi dapat meron pala siyang ginawa dito sa lupa nung buhay pa siya. May talata yun yung Luke, yung mayaman, at saka mahirap. Yun na. Luke chapter, ano yun eh. 17. Basahin muna natin ito. Tututo mo na. Balik mo lang. Ngayon nga'y wala nang anumang hatol ang mga nakay Kristo Jesus. Wala palang hatol eh. Pagligtas. Pag na kay Kristo Jesus ka, ang tanong, ito inuulit ko kanina, how do you spend your life here on earth? Paano pala paglasing namatay? Pag lasing na namatay ka, hindi ka ligtas. Paano yan, Pastor? Yung kasalanan na gawa ng namatay, na same. Sige. Yung kasalanan namatay, Same sila, pero may kasalanan silang nagawa eh. ano sabi ni Kristo? 1 John chapter 1. Nagsisi. 1 John chapter 3 verse 1.
ang mga pinanganak ng Diyos hindi na nagkakasala. Bakit? Kasi hindi niya ibinibilang na kasalanan yun sa kanya. Yung tao ngayon, Anong klase? Tao na saints, Anong klase kasalanan? Kasi yan yung kasalanan hindi, yan yung hindi, hindi tumigil. yung hindi ka tumigil. Yung committed sin, kaya patawarin ng Diyos yun eh. Oh, basta papatuloy ka. Kasi ang tao, hindi naman pwedeng hindi nagkasala. Walang ganun eh. Sige, basahin mo 3. First John 3, 1. 3, 5, 8, for example, si Soriano, namatay. Ayan. Hindi ko like ang spirit, Yan. Pag di ko like, automatic yung diligtas. So meaning, Pag close-minded. meaning, Yung na kay Kristo, pag sinabi ko, ang mga na kay Kristo, hindi ko like na yan. Nasaan? Meron. Whether anumang religion yan, kahit pa-Katoliko, Baptist, Muslim, pag yan ay mayroong espiritu ng pagkaberean na maaabot niya, gusto niyang alamin, wala siyang, tawag doon? Bakot. Walang boundaries na, oy, dito lang kami, kayo doon, dito kayo. Hindi kayo pwede dumalo sa amin, mamamali kayong aral. Pag ganyan ang kaisipan, automatically, hindi yan sa Panginoon. Walang boundaries. So itong, iba yun, ano ba yun? Sino man, hindi yung, ang pinanganak ng Diyos ay hindi na nagkakasala. Sino dito yung pinanganak ng Diyos? maraming nag-ibig. Hindi, huwag mo sabihin, hindi mo i-claim to. Kung ikaw ay anak ng Diyos, hindi ka na nagkakasala. Yung Nicolaita, kiniklaim din siya niya. First John 3:9. 3:9. Ang sino mang pinanganak ng Diyos ay hindi na nagkakasala sapagkat ang kanyang binhi, ang pinag-uusapan pala yung binhi, hindi yung mga ginawa niya. Kasi pag ikaw ay Kristiyano, kahit nagkakasala ka pa, hindi ka tinitingnan ng Diyos na makasalanan. Binili ka na. Kasi bakit? Bayan. Bayad ka eh. May dugo ka ni Kristo sa puso mo eh. Kaya yung nagawa mo mang kasalanan na yun, ihihingi mo ng tawad, pinapatawad ka agad yun. Ano yung hindi kayang patawarin? Tumigil. Yung tumigil ka, nagpakamatay ka. Ano yung pagpapakamatay spiritually? Pride. Ayaw mo na umatay. Mayabang. Pride. Mayabang. Di ayaw mo na umatay. Yung pride, mayabang, medyo kaya pa ayusin yan. Pero yung tumigil ka na, ayaw ko na umatay dyan. Sarado ka na, ayaw ko na makinig. Pag nagsarado ka lang ng tenga mo, ayaw ko na makinig. Blasphemy na yan. Blasphemy. Maniwala kayo sa akin. Yun yung pagpapatiwakal spiritually. Na ano, hindi ka na makikinig sa lahat ng payo. Parang si Judas. Susundin mo na lang yung sarili mo. Ano nangyari kay Judas? Ang pinakinggan niya, yung sarili niya. Tingin niya doon sa mga bata, tiyaga. Ang tingin niya doon, inaasar pa siya. Hindi niya nakayanan. Na-stress siya. Na-depress. Na-depress. Patayin ko na lang sarili ko. Tigil na. Stop na. Wala nang Kristong mabubuhay. Akala niya, hindi mabubuhay si Kristo na maguli. Paano kung nalaman ni Judas na mabubuhay siya? Hindi matutunan. Ay, hindi magpapakamatay. Tama? Sino mas mabigat na kasalanan? Si Pedro o si Judas? Si Pedro. Si Pedro kasi 3 beses eh. Si Judas, Sa laki. sa laki. Binalik pa nga yung pera eh. Mukhang pera ba si Judas? Hindi. Hindi, kasi mayaman sila. Si Judas ay mayaman, magaling, matalino. Tapos sasabihin ng iba, mukhang pera daw si Judas, mali. Ba't binalik yung pera? Sabi niya doon sa presyo, hindi yan, usapan natin na, ito na pera nyo. Tapos ano yung dahilan niya? Kung bakit siya nagpakamatay? Teka, akala ko malakas yung tagapagligtas namin ah. Akala ko mapapasuko niya yung Romano ah. Hindi pala. Hindi muna siya nagantay ng 3 araw. Agad-agad niyang nilagot ang kanyang sariling buhay. Kung siya ay nakapagantay pa ng 3 araw, hindi nakikinig si Judas, laging cellphone.
preaching, pag tinanong ano senior ni Pastor, sinabi niya, hindi sila nakikinig nung nagpipreach si Jesus. Ikatlong araw, mabubuhay ako. Hindi nila ko naalala. Bakit? Hindi na sila naniwala eh. Busy. Saan busy? Takas. Tumatakas. Busy, ang daming tao, ang saya. Oh, nakita niya, tapos ang galing na nila magpagaling ng demonyo. Palayas ng demonyo. Talagang may power na kami. Yun ang iniisip nila eh. Eto na ngayon. Nung oras na, biglang yung kapangyarihan ni Jesus, ibinaba niya. Pilipos 2:6. Bagamat siya'y nasaan ng Diyos, hindi niya nararapat panangnan ang pagkapantay sa Diyos, kundi hinubad niya ito. Yun ang ginawa ng Panginoon. Paghubad niya, nawala yung kapangyarihan niya. Bakit? Hindi niya ibinabas. Kasi, hindi yun ang gusto ng Diyos. Hindi niya gagamitin ang kapangyarihan niya para sa sarili niya. Kailangan niya munang sundin yung kapangyarihan ng Diyos na siya ay sumunod. Na siya ay Magpakumbaba. ipapapuso sa krus. Alam na alam niya. Alam na alam niya mamamatay siya sa krus. Kaya masabi niya eh, Father, Into thy hand. Sabi niya, Father, if you want, let this cup pass from me. nagmamakaawa siya. Pwede bang ibang way? Ang gusto sabihin ng Panginoon, Lord, pwede bang hindi to? Kasi ang sakit ng mga pako eh. Subukan may pako ka sa krus. Tapos hinagupit ka muna, tapos sugat ka lang, labas pa yung ribs mo. Tapos nagbuhat ka pa ng 80 kilos. Bigat lang si Kristo. Grabe, no? Malakas si Kristo. Aba, siyempre eh, karpentero yun eh. Gym rat. Tapos, mamamatay ka dun sa kusta. Mauubos yung dugo. Alam mo ba anong pinamatay ni Jesus? Blood loss. Naubos yung dugo niya. Hindi, bumaba yung oxygen level. Yes. Nauhaw siya. Ba't vinegar yung binigay? Suka. I thirst, sabi niya. Ano yung sunod pa doon? Yan na. Eli, Eli. Lama sa matali. Sa baktali. Ang tanong, pinabayaan ba talaga siya ng Ama? Hindi. Bakit niya sinabi, Ama, ba't mo ako pinabayaan? Diyos ko, bakit mo pinabayaan? Pinabayaan yun. Sabi niya. Ito yung tanong ko na isa, sa Godhead. Nasagihin ko lang yung Godhead. Kung si Kristo Diyos, Bakit siya nagmakaawa? may Diyos pa, hindi yan yung Bagawan naman. premise. Bakit siya, may Diyos pa pala siya, yung Diyos pala, may Diyos pa. Hindi kasi siya yung ama. Diyos ko, ay, John chapter ano yun eh. Diyos ko, my God, my God. John 20. Eh di ba siya yung Diyos? Late. Eh ba't sinabi niya, Diyos ko, Ay ano siya? Si Diyos. Juice. Ilan na yung Diyos? Ano? Ilan na yung Diyos? Isa. Salam. Dalang yung juice. 1 plus 1. One. Hindi mo. Walang Mali. Walang equals. Pag 1 plus 1 Equals. equals Wala pa 2. equals. Pag 1 times 1, Equals two. 1. Ito yung tanong ko. Diyos si Kristo, tama? Na tayo sumagot. One plus one equals two. Eh, Si Kristo. Oo na. One plus Eh, sino yung kausap niya? Sino yung Diyos niya? one plus one equals Ilan na sila? Two. Dalawa daw eh. Siya pa rin. Oh. One is one equals one. Sinabi sa kanya ni Jesus, huwag mo akong hihipuin. Nabuhay na siya nito. Sapagkat hindi pa ako nakakaakyat sa... Ito yung sagot ko kanina. Alam niyo ba, may lugar talaga kung saan nandun yung Ama. May lugar talaga kung saan nagsasama-sama yung mga banal. Akala nyo lang pag namatay yung tao, wala na, parang putok sa buhok, natunaw na. Hindi ganun. Ang mga banal ngayon, nakatingin sa ating lahat, nakikita nila kung anong nangyayari sa atin. Gusto mo ba maging isa doon?
One day, Tabi na naman. beyond the curtain of times. Yung mata kasi natin, ang nakikita lang nito yung physical. Yung third dimension, Yung length, width, at saka height. Pero may naka... yan lang ang nakikita natin. Material. Pero doon sa likod ng mata niyan, makikita mo, pag pinakita ng Diyos yan sa iyo, puro demonyo. Balik mo na po siya. Pag tumingin ka doon sa langit, makikita mo puro demonyo dyan. Naglalaban. Eh ano yung langit na nandun yung mga banal at yung mga anghel? Yun yung ikatlong langit. Kaya sabi ng Bible, dapat manalangin ka kasi dito sa taas na ito, Puro demonyo naglalaban. demonyo ka. Pag nag-pray ka, Lord, pahingin ko yun. Yung mga anghel, yung mga demonyo dyan, ginagawa yung prayer mo. Kaya di nakakaabot. Ay, hindi nakakaakyat eh. Sinusupalpal. Kaya may... Nagbibiro ka, Pastor. Maniwala kayo sa akin sa hindi. Kaya hindi yan nakakaakyat doon. Hindi pa tama yung puso mo. May demonyo pa doon nanunupalpal. Ay, ano kailangan mong gawin? Devotion. Mag-devotion ka sa Lord. Lumuhod ka sa Panginoon. Umiyak ka sa Panginoon. Magbasa ka. Kung maaari nga, huwag kang kumain bago ka mag-pray. Kasi pag kumain ka, mamaya antukin ka na. Sabihin mo na demonyo, matulog ka muna. Hindi pa tapos yung prayer, humihilig ka na. Nakakatamad na mag-pray. Tama? Sino yung nakakapag-pray 2 hours? Hindi ko mabalik. Nagawa ko yun. 1 minute lang, kakado ka. Dapat lang 5%. Mga kapatid, ang pagkabuhay ng Panginoon, yan yung birthday niya. Kaya, ano yung dapat i-celebrate? Yung pagkabuhay niya. Kasi nabuhay tayo. Sabi ni Cristo, I am the resurrection and the life. Sino man ang nasa akin, wala na saan? Sa kamatayan, inilipat na sa buhay. So, hindi nyo lang alam yun. Mari, kung naging buhay na, buhay na kayo, nakakahinga na kayo, yung espiritu ninyo, nakakonekta na dun sa Diyos. Tayo tayong lahat na.